maraming salamat po at patuloy pa rin ang pagtangkilik nyo dito sa ating Spokes Hour. Well, alam naman natin ngayon na ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay nakatutok na naman sa pantao ng budget ng 2026. At siyempre, lahat tayo ay talagang minamatyagan at binabantayan yung 2026 budget na yan. Ang problema, talaga namang hindi natin maintindihan yung mga budget na yan at na-perfect na ng mga senatong at ng mga congressman ang magic sa magic, no? Magic sa budget. Well, unang-una, alam na natin na napakadaming insertions dyan. Yung chairman at saka yung House Speaker at saka ang dating House Speaker ng Tambaluslos, bilyones ang naging insertions. Kaya po naging insertions yan, nagsimula po yung mga budget ng tatlong kongresista na yan, na tagwa 1 billion. Ngayon po, nagiging 3 billion na. No? So meron na silang tag 2 billion na insertions. No? Ano pa lang yan, doon talaga sa kanilang budget sa distrito. Pero sigurado ako marami pang nakatago yan in terms of flood control projects at kung ano pang mga projects na pagkakakitaan. Alam niyo, ang problema sa Pilipinas, yung korupsyon, lalong-lalo na magdating sa budget, ay systemic. So sa tingin ko, ang kinakailangan talaga ay baguhin yung sistema. At ang problema talaga ay nagmumula doon sa katotohanan na ang mga congressman ay elected on a per district basis, tapos ang DPWH ay meron silang mga district engineers, no? Na ang kanilang loyalty naman ay nasa district congressman. So diyan sila nagsasabuatan dahil pagdating sa bidding, pinapanalo nila yung paboritong kongresista ni congressman na karamihan din sa kongreso ngayon ay sila na mismo ang mga contractors din, di ba? Kaya nga, yan ang problema natin no? Yung mga congressman natin, sila na rin ang contractors. Dati-rati at least binibigyan nila ng hanap buhay mga contractors. Ngayon, sila na rin, sinuwapang na nilang lahat. Pero inaasahan natin na bagamat galit na galit ang tao sa korupsyon na nagmula sa mga insertions, nariyan pa rin ang mga problema ng insertions. O itong pasabog ko. Sabi ng aking espiya, kung merong 100 billion insertion na siniwalat si Zaldico noong 2025 budget, meron pa ring 100 billion insertion ang mga bangag sa 2026 budget. Tinutulan daw yan ni Secretary Bunoan, pero wala silang nagawa dahil yan ang order. Pero itong 100 billion na ipinasok, ito po ay biglang nag-magic sa NEP. Kasi ang procedure po dyan sa NEP, dumadaan yan sa mga regional development councils, tapos nag-identify ng projects, tapos gumagawa ng listahan ng DPWH. No? Ang nangyari, nagpadala na naman ang mga bangag sa Malacanang ng 100 billion na namang mga proyekto na ipinasok uli sa NEP. So, wag po kayo magkakamali Kung noong 2025, merong 100 billion ang mga bangag, dito sa 2026, meron pa rin 100 billion. Now, siyempre, dahil systemic ang problem, tuloy-tuloy pa rin yan. Asahan ninyo na ang mga congressman at mga senatong kikita sa bawat piso ng infrastructure project na mailalagay sa kanilang mga distrito. At ngayon pa lang nakikita nyo yung dynamics kung bakit ayaw nilang mababaan ang kanilang mga budget. For instance, di ba 400 billion ang pinag-uusapan ngayon sa budget ng DPWH. Nagpakitang gilas kasi itong si Vince Dizon dati na tinapyas at sinabi na overpriced ang mga presyo ng mga inputs na ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto. So tinapyasan niya ng mga 400 billion. Ngayon, sa pilitang binabalik. So kailan pa naging congressman o senatong ba ang sekretary ng DPWH na umuupo pa? Mantakin mo, umuupo pa doon mismo sa Bicameral Conference Committee. Nako, no po talaga yan dahil yan po talaga ay trabaho na exclusively ng Kongreso. Pero yan po, makikita nyo ang telltale signs na talagang wala pa rin nagbago sa sistema. Pagkakakitaan pa rin ng mga politiko ang pagtao ng budget dahil sa tingin nila, dahil silang gumagawa ng budget, may karapatan silang kumita. Alam nyo, siguro isang solusyon dyan, gayahin natin yung sistema dito sa Netherlands. Sa Netherlands kasi, ang mga miyembro ng parliament, hindi sila elected on a per district basis. Elected sila on the basis of their parties. So ang iboboto mo, yung plataforma ng partido. Wala silang mga distrito. So kung sino yung pinakamaraming boto na nakuha, pinakamarami silang upuan sa parliament. No? At sila ang magbubuo ng gobyerno. So pag-aralan po natin yan. Natanggalin na natin yung district congressman, gawin nating party congressman talaga nang sa ganon ang binoboto natin hindi lamang hindi personalidad kung hindi plataforma.
kung walang plataforma yung isang bansa, yung isang partido, wag iboto, no? Pero ang maganda diyan, pinutol yung relasyon ng district engineer at sa district congressman. Kasi kung wala ng district congressman, wala nang magkakaroon ng impluensya sa mga district engineers. So ang talagang bubuo na ng pantao ng budget ay mga taong gobyerno na alam talaga ang pangangailangan ng isang distrito, isang area, siguro in close coordination na with the local government unit, no? Na dapat naman talaga dahil ang local government unit alam na alam kung anong pangangailangan ng isang syudad o ng isang munisipyo. Anyway, ano pa ba ho ang mga depekto nitong budget nito? As usual, nandiyan pa rin ang pork barrel. O si Ping Lacson, sinabi na may pork barrel pa rin yan at siya hindi pipirma. At yung ilang mga kongresista hindi pa rin pumirma dahil nga sa mga pork barrel. Yung pork barrel, huwag niyo pong kakalimutan ha, lahat ng pondo sa isang distrito, pagkakakitaan yan. So actually, misnomer o hindi totoo na ang pork barrel, yung pinagkakakitaan lamang, yung tinatawag ng pork barrel. Hindi po. Lahat ng pondo na napupunta sa distrito ay pinagkakakitaan. Pero bukod pa dyan, may mga dagdag. Saan nanggagaling mga dagdag? Sa mga lump sum. Kasi sabi ng budget, wala ngang dapat pagbubuwis na walang representasyon. So dapat lahat ng item na pagkagastusan is specified. Pero dito sa budget nito, ang dami pa rin lump sum na magiging kontrolado yan ng presidente o di naman kaya ng exchequer. Ano yung mga yan? No? Yan po yung unprogrammed funds. Yan ang pinagmumulan talaga ng mga problema. Kasi ang unprogrammed funds, i-release lang yan kung may pirma ng presidente. So yung unprogrammed funds, sigurado ako, yan ang gagamitin para sa impeachment na naman ni Inday Sara Duterte. Yung mga pipirma ng impeachment, bibigyan ng pondo galing dyan sa unprogrammed funds. Yung hindi po purma, ala. Pero meron pa po yung bago ha. Meron silang tinatawag na allocables. Yan daw yung mga pondo rin na hindi pa rin sinasabi kung saan pupunta pero pwedeng ibigay sa mga distrito. Yan po talaga ang mas malaking pork barrel ngayon. No? Bukod pa dun sa normal na nakalagay na sa National Expenditure Program, yung mga allocables, yan po ay lump sum na gagamitin na naman para bilhin ang suporta ng mga congressman laban kay Sara Duterte. No? Now, ayan nga po, no? So nasabi ko na kanina yung problema ng DPWH na nagpakitang gilas tapos binawi at ngayon lumuluhod at sinasabi ibalik niyo yung sinabi kong dapat tapyasin. Ano na nangyari doon sa pangako ni Vince Diso na magkakaroon tayo ng substantial savings dahil binago na nila yung overpriced na mga inputs ng DPWH. Wala na po, naglaon na parang bula. So anyway, ang problema po talaga ay wala pa rin transparency sa budget process natin. Dapat talaga sundin ang nakasaad sa ating saligang batas na hindi po pwedeng lumabas ang may pisong pera galing sa kabanbayan na hindi alam kung saan pupunta. So dapat wala na talagang lump sum. At yung mga unprogrammed funds na yan, paano ka magkakaroon ng unprogrammed funds? Sabi nga ng batas, dapat kinakailangan no public spending of public funds na walang basbas ng mga representante ng taong bayan. Yung unprogrammed funds, hindi mo alam kung matutuloy o hindi. Depende daw yan kung may pondo. Pero ang katotohanan yan ay lahat naman ng budget ay ginagawa na deficit spending. Kasi talagang hindi sapat ang pera ng gobyerno. At in the end, umuutang ang gobyerno. At ngayon nga po, delikado na parang trilyones na talaga utang natin. At delikado na dahil unang-una, yung pangungutang natin ay linalabanan o kinukumpetensya yung pangungutang ng pribadong sektor na nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga hanap buhay. No? Kapag wala nang mautang ang pribadong sektor dahil gobyerno nang umutang, naku, laking hina po ng ekonomiya. Bagamat, alam naman natin na sad-sad na ngayon ang ekonomiya. So, sa madaling salita, kahit nagalit po tayo dahil sa flood control, kahit 2 beses, 3 beses na tayo nagkaroon mga dambuhalang rallies, tuloy pa rin po ang bonanza ng mga congressman at senator. Anong pakialam nila sa galit ninyo? Basta ang presidente mismo ay nagkakaroon ng insertions at mayroon na naman siyang 100 billion na insertion. Basta presidente mismo ay merong confidential fund na kung di ako nagkakamali, napakalaki, pinakamalaki sa kasaysayan ng Office of the President kayo ng confidential fund, parang 12 billion kung di ako nagkakamali, but let me check on that. Pero ang sigurado ko, ito na ang record ng pinakamalaking confidential fund ng presidente. Hindi talaga magmamoderate ng greed ang mga congressman at senatong dahil ang kanilang iniisip, kung yung presidente na pinaka makapangyarihan at tinitingala ng lahat, kurakot, bakit kami hindi mangungurakot?
'Di ba po? Sabi nga natin dapat nagkakaroon ng leadership by way of example. Ito baliktad. Dahil korap ang presidente, lahat nagiging korap. 'Di ba po? Kaya nga po ang sinasabi ko, bukod dun sa pagpapalit ng sistema, kinakailangan sisantihin na rin ang ulo. Hindi na po talaga dapat manatili pa ang Marcos bilang presidente. Sinabi na ng kapatid, wala sa tamang pag-iisip, adik, bangag. Sinabi na ni Zaldico, corrupt. Ano pa bang gusto ninyo? Ano pang inaantay ninyo? Tuluyan ng magutom ang halos lahat ng Pilipino bago nyo sisantihin yung presidenteng bangag na corrupt? Sus Mariosep naman, maawa naman kayo sa inyong mga sarili. Naintindihan ko na isang beses, isang taon, tuwing Pasko, nais nating maging maligaya. So siguro hindi natin siya sisisantihin ngayon dahil pag-iigihin natin, iuutang natin ang ating Merry Christmas, iuutang natin yung Noche Buena dahil alam natin na walang mangyayari doon sa 500 pesos na sinasabi ng TTI na sapat na. Pero pwede ba ho, pagkatapos ng Pasko, bigyan naman natin ng Happy New Year ang ating bayan. Palitan na po ang ulo. Palitan na ang bangag, palitan na ang kurap. Iupo na po natin ang ating ipinili na kapalit ng presidente pag hindi na talaga kaya ng presidenteng mamuno at yan po ay walang iba kundi si VP Sara Duterte. Tama ba ho ako o mali? O, yung mga loyalista, paano nyo ngayon i-deny na bangag yan? Kapatid na nagsabi. Paano nyo mai-deny na kurap yan? Nandyan na. May tumayo ng testigo si Zaldico na talagang napakalapit mismo kay Presidente at kay Tambaluslos. Hindi nga ako magtataka kung darating ang araw na baka pati itong si Tambaluslos magsalita laban kay Presidente. Hindi niyo ba napapansin? Ang tahimik na ngayon ni Tambaluslos. Ngayon nga, hindi pa siya kinakasuhan. Siguro yan ang kanilang deal. Pero hanggang kailan nahahabulin ng Zaldico na hindi hahabulin ng Martin Romualdez? Hindi pa pwede. Batman and Robin yan eh. So kung habulin mo isa, dapat habulin mo yung isa rin. At kapag nahabol na nga itong Tambaluslos, asahan ninyo, kakanta at kakanta rin yan. O nga pala po ha, sabi ng aking informante, ito pala po, ito ha, huwag niyong ichichismis ha, yung Bersamin at yung DBM dati. Naku, kamuntik na raw yan magsalita dahil pag binaling sa kanila ang sisi sa halaga ng 8 billion, kakanta daw sila. So mga senatong, pag-aralan nyo lang kung ano yung sinabi ni Yusef Bernardo na merong ibinigay na 8 billion, na merong tumanggap, na merong diniliber. Tutukan nyo yan. At yan ay tututok muli sa Malacanang. Pag-usapan natin yan sa susunod na Spokes Hour. Meanwhile, salamat po sa inyong patuloy at pagtangkilik. Hindi po tayo po pwedeng manahimik sa panahon na kinakailangan ang taong bayan ay maging kritikal at gumalaw na para sa ating kinabukasan. Tayo po ay magdiwang sa Pasko dahil nakaugalian na natin yan na nagkakaroon ng Merry Christmas. Pero para magkaroon ng Happy New Year, sisantihin na po ang mga walang silbing tao sa gobyerno gaya ng mga bangag.